Gagawa tayo ng chocolate siopaw or choco pao. Taas ang mga kamay sa namis ang choco pao ng Chowking. Yes, bigla na lang nawala si choco pao na walang paalam. Hindi ko alam kung babalik pa siya pero hanggat wala pa siya, pwede tayong gumawa sa bahay. And yes, sobrang dali lang gawin. Ayan, para sa palaman natin na tsokolate, meron tayong chopped na semi-sweet chocolate. Lagyan natin ng cream. Ayan, so medyo warm yung ating cream ha. Tapos, i-mix natin yan para matunaw yung ating tsokolate. Kung pansin nyo na kahit malamig na ay meron pa ring mga buo na tsokolate, pero mo ipatong ito sa bowl na may mainit na tubig. Ayan, so kagaya nito, dahil meron pa akong mga buo-buo na tsokolate and malamig na siya, tinatong ko siya sa bowl na may mainit na water. Hindi na kasi tayo pwede mag-add ng warm na cream dahil masosobrahan na. So, ganito yung ginagawa ko. Or kung may microwave kayo, pwede din. Okay, so ayan, kita nyo, wala nang buo na tsokolate. So, ngayon ay ilagay na muna natin ito sa chiller or sa freezer para mag-set or mag-firm siya. Tapos, bibilugin natin siya. Okay, para sa dough natin, dinivide ko siya into 2 equal parts yung ating mga sangkap dahil yung isa dito lalagyan natin ng cocoa powder para sa kulay na tsokolate na dough. So, pwede mo naman siyang ipag-isa tapos tsaka mo na lagyan ng kulay kapag na-mix mo na lahat. Kaso lang, para sa akin, natatagalan ako kapag ganun kasi syempre, hindi liquid yung ating cocoa powder. Matatagal yung pag-mix ko sa dough kung tsaka ko na siya isa-separate. So, eto yung ating all-purpose flour. Lagyan natin ng white sugar. Tapos, instant dry yeast, asin, and then cocoa powder unsweetened. I-mix na muna natin to. Tapos dito. Pero kung gusto nyo na one color lang, huwag mo na siyang i-separate, syempre. Okay, next maglagay tayo ng cooking oil, gatas, evaporated milk, tapos yung itlog natin, isang itlog lang to, hatiin natin. Okay, tapos dito. And then mix natin na mabuti. Okay, so i-knead na natin yung ating dough. So, yung dough natin ay sticky type ha. So, baka magulat kayo, napaka-sticky naman ito. Pero kapag na-feel nyo talaga na sobrang basa niya, pwede kayo magdagdag ng harina, pa konti-konti lang, para hindi naman masobrahan. So, i-knead natin yung ating dough until maging smooth at elastic siya. And ayan, eto na siya. So, dito sa same bowl, mag-lightly grease tayo. Tapos, ilagay natin dito yung ating dough. I-lightly grease din natin yung ating dough para hindi siya maging dry. Takpan natin yan at i-rest natin for 45 minutes. At eto naman, i-knead natin to. Ayan, so same, i-knead natin ito until maging smooth at elastic ang ating dough. And ayan, eto na po siya. Takpan natin at i-rest natin for 30 to 45 minutes din. Okay, eto naman yung tsokolate natin. So, bilugin natin siya. Tapos ay ibalik natin sa freezer. Okay, eto na sila. So, i-punch down natin para ma-deflate yung ating dough. Ayan. Okay, so ngayon ay i-flatten natin ito. So, i-flatten natin siya ng pa-rectangle. Okay, next, ipatong natin yung ating chocolate dough. Yan, tapos, roll natin yan. I-roll natin ito na medyo pumantay naman dito sa ating white na dough. So, ngayon ay i-roll natin siya.
So ngayon ay i-cut natin ito into 10 equal parts. Yung nabola ko na tsokolate ay nasa 15, pero kung gagawin natin tong 15, baka maliit lang yung ating choco pao. So gawin natin 10 equal parts na lang. Okay, sa pagpalaman, i-flatten natin siya. Ayan. Okay. Tapos, kuha tayo ng ating tsokolate. Ayan. I-wrap natin yan. So, sa pag-wrap, actually, kung tinapay lang to, close mo lang siya, diba? Pero kung gusto mo na parang yung magti-twist, hindi pa naman ako expert sa ganyan. So, hahawakan ko lang siya dito. Tapos, i-twist natin. So, pwedeng ito yung top mo or ito. So, pili ka. Tapos, ilagay natin sa parchment paper or baking paper. Okay, so ito na sila. Takpan natin at i-rest natin or mag-proof tayo for 20 to 30 minutes. And ayan, eto na sila. So, dapat kumukulo na yung tubig bago natin isalang. Lutuin natin ito for 8 minutes over high heat. And ayan, eto na ang ating mga choco pao. Yung isa dyan, lumabas yung tsokolate dahil marami yung nailagay ko. So, huwag yung pasobrahan ang palaman. Ayan, so tikman na natin. Okay. Ayan, oh, chocolatey. Wow. Ayan. Mmm. Alam nyo, ang sarap ng tsokolate natin dahil hindi siya yung putyo-putyo lang. Kasi diba kapag super commercialized yung isang produkto, madi-differentiate mo talaga siya sa lasa. And yung tinapay natin, malambot. Hindi na siya mainit Siguro nakatambay na to for 2 hours. Malambot pa rin siya. Kasi di ba may mga tinapay ng siopaw na kapag matagal nakatambay sa labas, iba yung texture niya. Parang siyang medyo matigas, ganun. Pero eto hindi. Overall, ang sarap niya. Kita mo naman yan. Sarap. Okay. Yung gamit kong tsokolate ay eto. Ito yung brand, Burials. Super tagal ko nang gumagamit nito. Ito talaga lagi ang ginagamit ko. Dahil gusto ko yung quality niya, lalo na kapag nagtutunaw ka, ang bilis niyang matunaw, hindi yung namumumo, walang ganon. Ang gamit natin dito ay Burials na semi-sweet or bittersweet. Ito na matira sa akin dahil naubos na yung gamit natin dito, milk compound. Ito yung milk chocolate. So, ito kasi bittersweet chocolate or semi-sweet chocolate, meron siyang, hindi siya ganun katamis. Kung magkasing edad tayo, adult, ma-appreciate mo yung bittersweet or semi-sweet na tsokolate dahil hindi siya ganun katamis. Pero kung gusto mo talaga yung normal na tsokolate, mga tsokolate na walang bahid ng pait, milk chocolate yung gamitin ninyo. Mahilig din ako sa milk chocolate. Siguro next time, ito yung gamitin natin. Pero again, kung meron kayong paborito ng mga chocolate brand, pwede naman yun ang gamitin. And kung tinatamad kayo na gawin yung ginawa natin na nagtunaw tayo ng tsokolate gamit ang warm na cream, pwede naman na buo na lang na tsokolate yung gamitin ninyo. Pwede bumili kayo ng like Cadbury, Hershey's, ano pa ba? Basta mga paborito yung tsokolate, pwede na din. Pwedeng ilagay nyo dito sa bar. Kasi matutunaw naman din siya kapag nakasalang na sa steamer. Oh, hindi na ito bake so hindi tayo gumamit ng improvised oven, walang turbo broiler, walang oven. Kayang-kaya mo sa bahay. And kung tinatamad kayo na two-tone yung gawin sa tinapay, pwede naman na one color lang. Pwedeng walang kulay, pwedeng chocolate lahat yung kulay ng ating tinapay. And,
Alam nyo, hindi talaga ako expert sa paggawa ng classic style ng siopaw na may twist sa ibabaw. Ay, nako, hindi ko pa nakuha. More practice pa. So, ayan, siya, nagustuhan niyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!